Umayong adlaw ka na tong tanan guys. O magandang araw sa atong lahat o sa ating lahat. So kumusta kayong lahat ulit no? Magbisaya sa ako karon. Pwede po saksak sinagol no. Babatiin ko muna si Ma'am Hilin Official TV. Mabana. Kasi si Ma'am makaintindi yan ng Bisaya kasi Ilongga yan. At si Ma'am Erop dyan sa Davao. Sa Davao. Sa Cebu di ay. O kang may Ma'am Ilkat no. Diya sa may Tagum. Ay, kumusta ma'am? Sa tanan-tanan o sa lahat ng mga naging kaibigan and followers sa aking YouTube channel. And bago natin simulan ng ating topic ngayon guys, mag-i-intro muna ako. Ayun guys, so kapapasok lang ng balita no. Yun, si Bongbong Marcos ay nakauwi na daw o nakauwi na dito sa Pilipinas galing ng Germany. Ayun, pakinggan natin ang kanyang pahayag. 4 bilyon dolyar o mahigit 200 billion pesos ang nakuhang pamumuhunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang pagbisita sa Berlin at Prague. Sa kanyang arrival speech, sinabi ni Pangulong Marcos na ang pamumuhunan ay galing sa iba't ibang mahalagang sektor tulad ng sa enerhiya at agrikultura. Not to announce that my German visit. Wait lang no. So pamumuhunan daw guys. So alam niyo guys kung magkano po ang ginastos bawat biyahe ni Bongbong Marcos ay sobrang laki guys. Kaya mas lumaki ang ating utang sa iba-ibang bansa kasi palaging pasyal o alis ng alis si Presidente Bongbong no. Habang nagtitiis tayo sa kahirapan kasi sobrang mahal na talaga ang ating bigas. Naalala ko pa guys, no? Ulitin ko lang, naalala ko pa. Mayroon siyang pangako sa ating mga kababayang Pilipino na pag siya daw ay nanalo ay tag 20 na daw ang kilo ng bugas. Ang bugas na tagpay di hapit na. Sana yon Presidente Bongbong, sana yon ha. Marami yung hindi na satisfied sa kanyang sa kanyang panunungkulan bilang presidente sa atin kasi tuloy natin. Resulted in business agreements for projects with an aggregate value of $4 billion in the sectors of renewable energy, manufacturing, healthcare, innovation and startups, IT BPM, minerals processing, agriculture, and aerospace. Ayon kay PBBM, matagumpay ang kanyang pakikipagpulong sa aviation company na Lufthansa na planong magtayo ng hangar sa Clark at nagkakahalaga ito ng 8 billion pesos. Sa kanyang pagbisita sa Berlin, binigyan din ni PBBM ang pagnanasa ng Pilipinas na maisulong ang renewable energy. I emphasized the Philippines' commitment to a clean energy future and invited German investments in green energy initiatives. Chancellor Scholz also remarked on the crucial role of our overseas Filipino workers in Germany. Bukod sa pamumuhunan, lumagda ang Pilipinas ng magkahiwalay na labor agreements sa Germany at Czech Republic. Ayon sa Presidential Communications Office, aabot sa 35,000 na Pilipino ang nasa Germany, samantalang sa Czech Republic ay aabot sa 7,000 Pinoy. Ayun, so napakinggan nyo guys ang kanyang pahayag no. Hindi naman masama guys. Delete the uta no kung gusto na tong i-improve ang atong nasod pero ugaling lang no nagilaid ta o mas sobra ang mga mahirap, sobrang nagtiis pa sila kasi sobrang mahal lang ating bigas guys. Ayan, so may ginawa kaming survey guys sa mga media no kung panungkulan bilang presidente. Kung kayo ang tatanungin ko guys, kontento ba kayo sa kanyang kanyang panunungkulan bilang presidente? Ayan, pwede kayo mag-comment sa aking YouTube channel.
Ayun, please like and subscribe and hit nyo ang bell button para updated kayo sa aking mga latest video. Salamat and bye bye.